Hello mga kalisan! Welcome back to my channel. This is Indayani, ang Reyna ng Tahanan. And for today's vlog mga kalisen, nakakaranas po ba kayo ng sakit sa likod, kasukasuan, or anong parte sa inyong katawan? Ito yung ating tatalakayin ngayon kung paano nga ba masusolusyonan ang inyong mga problema. At ngayong araw na ito, mayroon tayong dalawang napaka-special na guest sa ating channel. Kasama ko ngayon sina Kabesh Vlog. Hello! Ate Marlene Modina. Hello, good afternoon to all. Speaking of kalusugan, alam naman natin napaka-importante talaga na pangalagahan ang ating kalusugan dahil ang kalusugan ay ang tanging susi sa ating buhay upang makapagtrabaho tayo ng araw-araw. Nakaranas na po ba kayo ng sakit sa likod? Huwag niyong baliwalain mga kalisen. Kung kaya pa, ipatingin nyo na sa inyong mga doktor. Mayroon tayo mga kaibigan dito, nakaranas sila ng ganon sakit. So speaking of sakit sa buto, madam, ano ba yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon po tayo ng sakit sa buto? Particular dito sa sakit sa likod. Iba-iba kasi meron yung TB of the spine, yung tuberculosis siya, pero hindi siya sa lungs. Iba-ibang portion ng katawan natin, meron yung tuberculosis, mga nasa bituka. So yung iba, napupunta sa spine, sa spinal cord. So, nagiging cause din yun na hindi ka makalakad, sobrang kirot. Yung sa akin naman is sleep disc, yung may naipit na ugat sa aking spinal. Katulad yung mga nabilipit na ugat sa ating mga buto, may posibilidad ba na pag pinabayaan natin mga yun at nalamigan, naligo ka, nagbabad ka sa tubig, tapos nagkaroon na ng pamamaga, may posibilidad ba na magiging komplikado yung ganon na case? Minsan kasi hindi lang natin pinapansin. Tama yung mga matatanda eh. Kasi tayo medyo nasa modern age na tayo, kahit pagod tayo, maliligo. Pag pagod tayo, hindi tayo makatulog na hindi malinis. Di ba, matatanda, langis ng langis, gano'n. So, siguro yung mga pasma, totoo din yun sa matatanda kasi hindi naman tayo nakikinig sa mga matatanda eh. Pero siguro, may mga pasma din na akala mo normal lang yun, pero sa sobrang kirot, eventually, hindi mo na pwedeng baliwalain kasi dadalik ka na sa hospital. Speaking of hospital, bakit madam, ano nangyari sa'yo? Akala ko sumasakit lang, natutulog ako, tapos biglang malakad na yung sakit, no? Bababa na, hindi na ako makagalaw. Sobrang sakit na kailangan mong ihiyak. Hanggang sa kinuha na ako ng ambulance, tinako na ako sa hospital. Bago ka itakbo sa ospital, ano ba yung mga karamdaman mo madam na simptomas niya? Wala eh, biglang sakit lang, tapos pagrabe. Yung masakit na agad. Ano ba yung mga hakbang mo na ginawa? Siyempre, nandito ka sa bahay mo. Pumikit ako. Tapos sabi ko, Lord, sobrang sakit. Tumawag na kayo ng ambulance. Kailangan niyo na akong balin sa hospital. Ano yung naging findings nila na case mo? Wala pa kasi MRI ko. Ako, in-x-ray ako. Pero nakuha na ako sa pain. Tusukan agad ako ng malalakas na pain reliever. Hindi lang isa, dalawa, but three. Pero isang oras pa bago ako na-x-ray kasi hindi lang pwede galawin. Sobrang sakit. After an hour, okay naman ako. X-ray ako, tapos i-admit sana ako. Pagdating ko sa bahay, 4 na oras pala, grabe na naman. Ano yung unang pumasok sa isipan mo bilang isang ina, meron kang mga anak? Ano yung unang tumakbo sa isipan mo madam nung time na kumbaga nakikipaglaban ka sa sobrang pain, nararamdaman mo that time? Siyempre, hindi mo na yung sarili mo eh. Sobrang sakit yun Sobrang sakit yun Hindi lang siya masakit Yung pag nanganak ang nag-labor ka, doblin mo pa yun. Doblin mo yun. Sobrang sakit yun na wala ka nang pwedeng gawin. Pwede mo bang sabihin madam kung ano ba yung parang may tumutusok ba sa ano? Yung sobrang sobrang sakit. Yung parang nanganganak ka nga. Pag nanganak ka, mararamdaman mo yun, tapos doblin mo pa yung pain na yun. Times 10. Sobrang sakit na bababa sa paa mo na iikot na hindi mo na alam. Iikot niya yung kirot. Oo, yung hindi lang siya masakit, yung parang masakit na
bumubugbog pa yung suntok, gano'n, anong kirot na mararamdaman. Ilang araw po kayong nagkaroon ng ganun? For 5 days. Tapos, until umuwi ako dito, puro pain reliever. Oo, nung pinauwi na ako. Kailangan, meron kang maintenance, meron pa yung alam mo nang sasakit, meron pa yun, back up. Alam naman natin lahat, mga kalisen, na si Kabesh TV Vlog ay isa ring content creator. So, paano mo hinandle yung pagiging vlogger mo nung na, syempre, nagsasuffer ka ng sakit that time. Paano ka pa nakakapag-shoot ng mga Oo, vlog? syempre hindi na. Syempre, yung nagpaalam na ako, naka 3K naman akong views. Nung sabi mo, hindi na muna ako nag 3K pa yun. Although, kala ko wala naman more. Tapos, kailangan mo lang kasing maglagay ng yung meron naman kasing nakatago sa phone natin, naglalagay ka lang every day. Pero syempre, yung mga painful times, wala na akong pakialam sa So, nung medyo okay na ako, naglalagay-lagay na lang din ako ng kahit pa paano. Grabe guys, no, yung kanya karanasan. Pero naniniwala ako na hindi naman tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi naman natin kaya lutasin. At syempre, hindi tayo pababayaan ng Panginoon basta manalig lang po tayo sa Kanya. Ano naman yung may kapayo mo sa mga mayroong nararanasan na ganitong klaseng sakit, ma'am? Siyempre, hindi ko naman nakalaing naranasan ko ito. Siyempre, hindi madali. Na-depressed ako, nalungkot, nagtanong din sa Panginoon. Pero eventually, ang buhay kasi natin, hindi happy. Hirap lang itong buhay ito. Pero, nagbuhay naman tayo, nawala naman yung pain. So, syempre, sa akin madali. Pero yung mga may pinagdadaanan na mas mahaba, gaya ng cancer, na dinadaan. Syempre, hindi ko rin pwedeng sabihin na okay, mawalan ng pag-asa. Talagang malulungkot kayo dahil financially, siguro dahil ako blessed, dahil tinulungan ako ng mga kapatid ko, dahil kung wala ka rin namang pagbili ng pagkain during the hospital ka kasi managpapantay sa akin, kumakain, marami Talagang malulungkot ka kasi kailangan may pera ka, may pambili ka ng gamot. Kasi yung mga binibili kong gamot sa labas, mamaya hindi naman pala, hindi ko kayang inumin, hindi naman na pwedeng isole o bibili na naman ng another one. So napakahirap talagang magkasakit. Talagang hindi ko inaano na okay mawalan ng pag-asa. No? Pero syempre, nakakalungkot talaga dahil sa makakawang financially, emotionally. Pero at the end of the day, may Panginoong Diyos na hindi tayo papabayaan. Yun lang. Huwag kang mawawalan ng faith. Kahit mawalan ka na lahat, huwag lang yung faith, yung pananalig mo sa Diyos. Kasi lahat naman tayo mamatay. Lahat naman yung mauubos. Lahat naman yung binasa-wala. So yun lang ang pwede natin hawakan. So, mayroon lang akong na isip na I'm sure, syempre sa ating mga nanonood ngayon, no offended ito mga kalisen, pero syempre kahit hindi nila itanong, alam ko yung sa kanilang isipan kung ano yung laman habang pinapanood nila yung ating episode ngayon. Syempre, nurse po tayo, ma'am, di ba? Nurse po siya. Pero tignan niyo mga kalisen, ang sakit walang pinipili. Siyempre, mayroon din akong mga kaibigan na narinig before na bakit kaya nasa hospital naman yung tao, bakit nakakaranas pa siya ng ganitong sakit. So, anong masasabi mo doon, madam? Alam mo yung siguro dumating tayo bilang nanay, bilang trabahador, di ba na ko sa yung sobrang dami kasi na ginagawa natin na sobrang pagmamahal natin sa mga anak natin, yung binibigay natin na kailangan mga kaibigan natin, pag-iyayan tayo, o magpagod na tayo. Siyempre, yung talagang overload ka na. Overload. Natarating na rin yung punto siguro, meron ka rin nagawang nabuhat or something, hindi mo na rin kasi dahil, siyempre, trabaho mo yun di ba? Hindi mo alam yun. Pero, ang alam ko talaga, yung sobrang pagod na, ngayon ko lang na-realize na tayo dapat. Kung hindi mo na kayang gawin at pagod ka na, huwag mo nang gagawin. Kuminto ka na, magpahinga ka. Oo, kahit na madumi ang bahay nyo, meron kang hayaan na yung bahay. Kasi ang importante, yung katawan mo, hindi yung kung ano man yung gagawin. At yung gawain
pwede pang gawing kinabukasan. Kinabukasan. Yes. Tapos yung sakit, hindi pwede. So, kailangan unahin pa rin natin yung ating kalusugan para makapagtrabaho. Kasi ang kalusugan, ang tanging susi para makapagtrabaho tayo sa Saka pag-aaral. yung mga nagtatrabaho ng mga parang masalbahay, mga hindi kailangan ibigay mo ng 100% kasi talagang ang katawan ng tao talagang may limit lang. May limit lang talaga. Doon ko na-realize na may limit lang. Kasi ako bumigay ako. Parang sa baterya or makina lang sa sasakyan. Talagang hindi pwedeng takbo-takbo. Kailangan mini-maintain lang kayo. Minamahal mo din sa sasakyan na meron dito. So, huling katanungan ko na lang sa iyo, Kabesh, TV Vlog. So, ano ngayon yung mensahe mo sa sarili mo? Sa kabila ng pagsubok na nangyari sa iyo. Bilang nanay, bilang kaibigan, bilang tao, bilang trabahador, I give you 100% talaga. Kasi yun naman na talaga focus ko eh. Since nangyari sa akin to, kailangan know your limits. Yes. Mag-post tayo. Kaya pala may post. Kasi kailangan ng tao ang post. Exactly. So, maraming salamat, Kabesh TV Vlog. Always pray Always pray. Kasi ako talaga si Lord na talaga. Prayer talaga is the best. Samahan nyo Jesus Christ. yung mga gamot na inom natin, mga doktor, mga nurse, ganyan, instrumento lang na ginamit ng Panginoon para pag Pero nagkasakit yung ka. faith mo pa rin, Oo. na naniwala kang pagagaling ka ng Panginoon. Kasi Yes. ako talaga ganun eh. Habang hiyaw ako, gagaling ako. Kinakantahan ko yung faith ko eh. Totoo ba yung kasabihan nila na pag iniiyak mo, nababawas? Ay, oo. Tsaka habang humihiyaw ako, in the name of Jesus. Habang ambulance ako, in the name of Jesus. We have a victory. Hallelujah! Ganun ako, pero yung pain na nararamdaman ko, parang sinusugatan ka. Yung sinasaksak ka tapos iniikot-ikot ba yung gano'n ang sakit. Pero you have to sing to the Lord. So, next naman tayo makakalisten. Kasama rin natin si Ma'am Marilyn Modina na grabe. Saksi ako nito, yung kanyang dinanas sa kanyang buhay. And syempre, si Kabesh TV Vlog. Hindi mo biglaan na lang Hindi ko alam kung ano yung unahin ko na itanong sa kanya. Pero, unang-una, Ma'am Marilyn Modina, maraming salamat dahil nandito ka sa aking channel. Oo. Dahil it's an honor na first guesting niya po dito sa ating channel, si Ma'am Marilyn Modina. Kumusta ka na? Ito, mabuti po. Ay, alam niyo mga kalisen, yung physical appearance niya before, nung time na nagkasakit, parang tayo, di ba? Sobrang payang niya, guys. Dahil sobrang sakit. Nararas ko dito sa likod ko. Ano na ba yung ano mo noon, yung sakit mo, yung case? Scoliosis. Scoliosis. Kasi no? mga dito sa bewang ko sumasakit. Pero hindi ko, hindi ko pinapacheck up. More than 2 months, hindi ko pinapacheck up. Kaya ko kung ano lang yun. So, kung nagtagal, parang tumakas naman na yung kirot hanggang sa pag-gising ko sa umaga, hindi naman ako makabangon, tumikulot na yung pa ako. Anong taon na yan noon? Year 2008. 2018, so 19, 20, 21, 22. Almost 5 years ang bilis mo. So alam mo, akala namin hindi maka-recover noong time na, Diyos ko, grabe mga kalisen, hindi pa kami vlogger. Umiyak ako sa kanila. Hindi pa ako vlogger, guys. Kaya nalang nandito po yung pinsan ko, si RD yung nalagbigyan ng doktor ko, na si Dr. Tumutunga. Doktor ko. Ma'am Marilyn Modina, matanong ko lang sa'yo, nung time na nagsasuffer ka ng ganun about sa scoliosis problem mo sa likod, ano yung una mong naisip sa sarili mo? Naiisip ko talagang unang naisip ko si Lord na siya lang ang makakapagaling sa akin. Isa ko nag-pray sa kanya, pagalingin niya ako, lalo na may mga anak ako. May isa akong anak na inaalagaan pa. Bukod doon, may mga inaalagaan pa ako mga kapatid na pagalingin niya. So ano yung nagpapatapat sa'yo that time noon? Siyempre, ang tindi yung pagsubok na guys sa lola kasi nasaksiyan ko
So bilang ganun yung danas mo sa buhay, ano yung nagpapalakas sa'yo? Aside yung yung pamilya mo? Una sa lahat nagpapalakas sa akin, basta pray lang ako ng pray. And then sa mga anak ko na nakikita ko na okay naman sila mag-alaga sa akin, yung mga bumibisita rin sa akin, nasabi nila, mag-pray lang daw ako. Na katulad mo rin, di ba, isa ka rin naman doon na tumulong din sa akin. And then ito, si Madam, itong pinsan ko ito, number 1, na nung sabi niya, pumunta ka kay Dr. Dunca, kaagad pumunta ko ng ka, at yun. Pero sabi ko sa sarili ko, siguro tutulungan ka. Number 1 kasi, ang magpapagaling sa akin si Lord. Basta humilin lang ako sa Kanya. Alam nyo guys, sa totoo lang, isa ako sa saksi na nakakita sa kanya mula nung na down siya hanggang unti-unti siyang umangat ulit from the start. Hindi ko sukat akalain, mga kalisan, na darating yung point na magiging ganun siya. Kasi biglaan talaga yung pangyayari. So, totoo ba, madam, na pag once na about sa kuto, kulang pa daw sa vitamin D? Sa calcium? Oo. Nag-take ng mga calcium. Kasi pag hindi mo ini-exercise, ang calcium, parang hindi din, parang may effect daw. Pag kailangan kasi pag uminom ka ng mga calcium na vitamins, kailangan, i-exercise. So kailangan, Hindi ilalabas mo. Oo. Pero kung iniinom mo lang yung hinihiga ka, parang may side effect. Kaya hindi talaga ako umiinom. Totoo ba, madam, na sinasabi nila na pag once na, yun tama yung sinabi nila na kailangan magpapawis pag nagtitik tayo ng vitamin D para sa ating mga buto. Oo. Pero kung hindi mo daw mapapawis ito, yung sabi nila magkakaroon ka ng UTI. Hindi lang ang UTI. Iba ang cause ng UTI. Ang UTI, hindi ka mahilig. Yun. Inom. Tapos pag nagtutugas ka sa mga puwerta mo, hindi proper. Yung kailangan kasi, pag nagtugas ka, uunahin mo muna yung puwerta mo palabas. Kasi kung uunahin yung sakit mo, pag gano'n, magkaka-UTI ka. Maraming effect ng UTI, pero hindi yun ang hindi, never ang cause ng pag-inom ng vitamin sa magiging UTI. Naalala mo nung time na, alam nyo, nung time na, syempre every time na magpapalit, ganyan, grabe. Alam mo kasi, As in, alam mo kasi kaya siguro kasakit din ako ng ganito. Dahil kasi parang yung pinakatubig natin, soft drinks, coffee, always coffee sa umaga, di ba? Yun ang best ako mag-coffee ng magkakang 4 o 5. Tapos ang iniinom ko, soft drink. Wala ka ng water. Konti lang ang water. Everyday yan. Kaya may papayo ko lang sana, mga mahilig uminom siya ng mga soft drinks. Sa kakape. Dapat Okay lang uminom kayo. Okay lang uminom kayo. Pero mas marami yung tubig. Isa once in a while. Kasi ako konti lang ang iniinom ko. Natamaan ako sa kape na sinabi ni madam. Hindi naman yung kape. Kung meron ka naman ng tubig kasi siya ang kwan niya. Coffee na siya. Hindi siya water. And hindi po siya, ang alam ko kay Ma'am Marilyn, hindi siya mahilig sa maasim. Yes, correct. Hindi siya mahilig sa maasim. Oo, tama ka dyan. Hindi ako mahilig sa maasim. Mahilig ako pa sa nila. Oo, kahit anong prutas, yun guys, hindi siya mahilig sa maasim, wala siyang kinakain na maasim. Yun ang napansin ko sa kanya. Kaya sobra talaga yung mga pagsubok na pinagdaanan niya, mga kalisen. Pero nung time na aasikasuhin kanila na kunwari bibilisan, makita nyo lang guys yung itsura niya that time na kahit isang ganun lang. Di ba sa kawan niyo pa Mayroon siyang hospital bed. Ayan. Lahat nung pumunta sa hospital, nasundan ko yung kanya journey, yung kanyang sakit, hanggang nung time na unti-unti siya nakaka-recover. So, isa sa mga tinake niyang mga gamot
ay ang food supplement na Opti-Juice. Opti-Juice. Yung Opti-Juice Parang guys. nakawa na yung Diyos ko na gumaling sa Opti-Juice. Kasi yung mga tramador, saka mga pain reliever, na iniinom ko rin siguro. Opti-Juice. Opti-Juice, yes. Talaga? Saan galing mo namin? Alam mo kasi nung uwiin mo ko ng pang-pain reliever, bumabalik-balik, pero nung hinaluan ko ng mga herbal na Opti-Juice, parang sabi ko sana, gumaling ako dito sa inyo. Opti-Juice. Oo, Opti-Juice talaga. Opti-Juice mga Saka kalisen. syempre, the best is prayer. Oo, prayer. Oo, hindi nawawala talaga yung prayer. So, Number one yun. hindi ba dumating yung point sa'yo, madam, sa pinagdaanan mo namin? Kasi nga saksi nga ako at nakita ko talaga na sobra yung pinagdaanan. Hindi ba dumating yung point na parang gusto mo nang gumiba? Nung una, parang gusto ko na, pero sabi ko sa ko na hindi mo na kasi may anak pa. At may pamilya ka. Sila. At isa ka sa inaasahan ng pamilya. Paano siya? Nung binibigisan niyo, ikwento mo nga. Ay, Grabe. ako. Tumatayo siya, pero a few seconds, kunyari tatayo siyang ganyan, gano'n siya. Nakahiga pa rin ako mo. Tapos nakahiga. Ako. Hindi mo mawari kasi tinatas yung kamay. Nung ako kasi, nakadaya pa rin na ako bigite. Kasi hindi ako pwede na kasi. Oo, pero hindi na ako nakatayo pa rin. Nakadaya pa Kasi rin siya siya. Matagal siya. Oo. Lagi ako nakadiaper, still ng diaper. Financially, tapos nagbayad ko siya sa hospital. Mga siguro, ang diaper ko sa maghapon siguro, 3. Kasi ihi ako ng ihi. Kasi may kasama pa siya noon, si Gladys. Pero nag-asawa na siya yun. Siya po yung pinsan ko na napakabuti na po siya. Siya ba nga ba eh? Kaya siguro binigyan ako ng kamalawang buhay din, Lord, dahil sa kapalitan. Alam mo, hindi talagang mabait ka. Kumbaga, hindi naman kami napag-aralan namin maging mabait. Pero meron tao kasi talaga, alam mo yun, yung mabait na agad. Doon ko nakita sa kanya, ako kasi, alam niyo naman, hindi ko sasabihin, hindi rin ako gano'n. Pero siya talaga totally, alam kong mabait siya. At ikaw din yung Papasalamat din ako dito, saka sa kanila, na tumulong sa akin nung may sakit ako. Talaga napaiyak ako nun every time na dumadalaw sila, napapaiyak ako nun dahil nandyan sila na tumutulong sa akin. Tapos ito, Kasi, syempre, kada pagtingin ko sa kanya doon, binibisita ko, wala na akong makita sa kanya na kundi iyak. Syempre, yung sakit. Every time, minuto, segundo, umiiyak siya. Hindi lang yung natatouch siya sa dumadalaw, kundi grabe talaga yung pinagdaanan niya na sakit talaga. Grabe, makikita mo talaga yung kanyang itsura noon, mga kalisen, na sobrang kirot. At saka, blessed ka kasi buhay pa si ate ko. oo, yun na may kaunta kasi Oo, ate ko, yung kapatid niya. Grabe din. Siya nag ng MRI sa akin. Siya lahat. So, kunyari, nandito pa si Ate Ason, kasi alam mo naman, ang dami, nakita ko rin yung sakripisyo niya sa'yo. Ano yung mensahe mo ngayon sa kanya? I'm sure, nandito lang siya, malay natin, di ba? Anong mensahe mo sa Ay kanya? naku, ating naiisip ka namin. Every time na naiisip kita, gusto ko sana kung maaari lang nandito ka pa, ng buhay ka pa sana. Mahal na mahal ka namin. Kaya siguro kaya kinuha ka na ni Lord isa ka rin kasi mabait sa amin. Kasi ang last ko na panood yun, alam mo yung sayaw niyo? Yung sayaw din na ate Cora. Oo. Kasi lagi ikaw kasama ni ate Cora nagsasayaw. Kasama niya sa ano yan. At syempre talaga, nung time na hindi pa ako na-monetize, mga kalisen, siya talaga yung may pangarap siya na pag ma-monetize ka, sabi niya sa akin, ako na yung magiging camera. Sabi niya, sinabi niya talaga yun. Ako na yung magiging camera woman, yung sabi niya sa akin, guys. Pero syempre hanggang doon na lang talaga yung kanyang buhay. Medyo naiyak ako ngayon kasi naiisip ko rin siya. Kasi alam niyo naman kung napanood niyo yung aming mga vlog. Ako yung masayaw nila. Siya yung nagpursyo kasi sa akin.
isa sa mga nag-pursue sa akin ay pagpatuloy ko daw yung pag-vlog. At saka gustong-gusto niya kasi mag-vlog. Gusto niya mag-vlog. Yun talaga, pangarap niya talaga mag-vlogger din siya. Every man sa week siya umuwi, kahit na marami siyang ginagawa din sa Quezon. Talagang gusto niya mag-continuous ng monetization. Very supportive siya. Very supportive siya. Hindi natin nilagay. Pag dumating sa mga pagkakataon ito, mapag-upenta na natin ang mga tao. Pero pag once na ginalit mo, grabe. Mataray. Kaliset? Halika nga dito! Ganyan siya. Sorry, ate. Oo, ganyan siya. May time doon pumunta kami sa plaza, nag-vlog, ganyan. Pati si Kuya Tony, J. Lahat. Kasi si ate Corazon, ano na ba yung pangalan niya sa aming vlog? Asun Carrera, mga kalisen. Yun yung naging trademark niya sa aming content, Asun Carrera. Actually, marami kaming kalisen, kaso nagkawatak-watak. Siyempre, hindi naman natin hawak yung kapalaran natin, di ba? Alam mo yun. So, yun. Si Ate Ena, gusto rin niya kaso nga busy. At siya rin yung isa sa inaasahan niya nila sa pamilya niya. Sana mag-viral ka na para maging content na kilala ka na nila. So, ano yung maipapayo mo? Ano yung maipapayo mo sa mga viewers natin ngayon? I'm sure maraming makaka-relate. Kasi yung episode natin, andun yung katatagan, pananampalataya, at kailangan laban. Always the God para doon The greatest love of all is to love yourself. Yes, correct. At syempre nakita ko rin yung suporta ng kanyang asawa. Isa pa sa Yung the best, pinakamasakit. asawa ko. Pinakamasakit na isipin mo sa pamilya mo. Ikaw na lahat doon sa pamilya mo. Tapos ang asawa ko wala. Sana kumuha ng lakas mo nung Kasi yung asawa niya, aside from prayer. Bukod sa pagdadasal. Bukod sa pagdadasal, iwala naman yung asawa mo. Number one. Bukod na sa pagdadasal, sino yung pangalawa mong syempre doon kasalo ng bahay? Asawa ko. Mga kasama ko sa bahay, katulad ng mga kapatid ko, pero number one talaga yung asawa ko. Pero yung number one si Lord. Si Lord. Pangalawa yung asawa ko. Alam mo talaga, normal lang yung Sa bagay, pangaliwang tao. Pero Bibigay ko yung katawan ko kay Lord. Si Lord, isusurrender mo na. Oo. Yung sabi nga nila, pag nakaramdam ka ng sakit, parang katawag mo na lahat ng santo. Ganon yung sakit na Number one talaga yung sa naramdaman. itaas. So, grabe yung ano namin, banding ni ngayon. Usapang pangkalusugan, usapang real life, mga kalisen. Kaya, grabe. Kaya may papayo ko lang sa mga kalisen tuloy. Listeners na nanonood. Kaya listeners ka lang talaga tayo. Pag-ingatan lang natin ang ating mga sarili. Yes, tama. Dapat may konting kapag-once o ipag-rest din Tsaka natin. kung may nararamdaman ka na, huwag mong babaliwalain Oo, dahil sa mga kunwari, aasikasuhin mo yung pamilya mo, Lalo na- babaliwalain mo yung nararamdaman. Lalo na- Dapat pala, ipa-priority mo yung sarili mo, magpa-doktor, kayaan mo muna yung pamilya. Kasi pag may nangyari sa'yo, pamilya mo pa rin. Lalo sa kahit may mga edad. Siyempre, tayo, I'm sure, tayo din sa mga inasahan ng pamilya natin, di ba? So, paano tayo makakatulong mga kalisan kung tayo ay lugmo? Kung tayo ay nagkasakit, kaya unahin muna natin yung sarili natin para sa provider ka, provider din ako, provider din. Tayo provider, hindi lang yung tatrabaho ka sa bahay, provider ka talaga. Pero ang the best is kung pinsan kong napakabait sa akin. Pero lahat naman di ba? Alam mo, I'm proud din kay Ate tumutulong din sa akin noon nang dahil kasi, di ba sila mga nagpupunta sa ospital. Yes, palagi. At ikaw din, madam. Siyempre, thank you din tayo kay Ate Ami. Yes. Sa tinulong niya sa'yo. At thankful din ako sa kanya, sa kanila. Kasi alam nyo guys, Malayo sila si Kuya J.R. Si Kuya J.R. Diyos ko, nagpaano pa kung di ba una sa Manila pa ako pinatyan ang Kuya J.R. sa kanya ate. oo. Hindi ako nakuha. Yung parang sa ano, yung igaganon nila. Yata. Oo, nakita ko noon nung sumakay ka sa kanila. Oo, yun. Grabe talaga Kaya yung nagtagal experience. kasi sabi ko sa kaya ko gagaling dito.
At hindi mo rin sukat akalain na this year mangyayari sa'yo yun. Ay, wala, di ba? Kaya natin. Hindi mo inasal. Kasi magkakalab nga kami nito eh. Yes guys, pagkatapos yung collaboration namin, kung napanood yung iskuma niya, nabalitaan ko na lang din kasi yung nangyari kay Kabesh Vlog TV. And then, magkamag-anak ko sila. Bali yung amo ko, magpipinsan sila. Oo, magpipinsan sila. So, very thankful din ako mga kalisan kasi syempre napadpad lang tayo dito. Ayan. But, naging kaibigan ko si Kalisen kasi napakabait ni Kalisen. Talagang sincere yan sa pagbablog. Supportive yan. Alam nyo, doon ko siya naging kaibigan. Nakita ko sa puso niya yung hindi niya iisipin na, ay, baka ma-overan ako nito, baka mag-viral ito. Hindi siya gano'n. Susuportahan ka niyang mag-viral, susuportahan ka niyang sumikat. Kaya lagi kong sinasabi na, wala sa kanya yon. Ang gusto niya yung sisikat ka, mag-viral ka, yun siya, lilinisin niya yung mga restrictions mo. So, talagang nakita ko na, ay, may naman kainisip. Sabi ko na, wala siyang iniisip na, doon kita nakita na ang bait mo pala. So, sabi ko, magiging BFF ko ito. Sabi ko. Ayan. Kaya nagpapasalamat din ako sa iyo kasi tinanggap mo kung ano man ang... Ay, ako! Isa yung parang-parang lang ng tao. Di ba, at dito rin ako humanga sa mga tumang taas ng buhay niya. Salamat tayo sa lahat ng mga tumulong na tulad ikaw, katatapos mo lang, di ba? Nung may sakit, lalo ako, nung may sakit ako, yung mga dumana. Actually, si Ate Ena, mga pangalan po nila. ang buhay ko Papasalamat po ako ng maraming. Di ba Ate Ena nun, wala akong pera nun. Si Ate Ena yung maraming. Allah. Talagang siya yung mataas ang buhay. Talagang dati tayo sa gano'n, siya yung mataas ang buhay noon, financially. Talagang mahal siya pera noon. Ako, kaibigan niya din ako, kapag-anak din niya ako. Pero, tinitreat niya ako special, pero ang buhay ko, sobrang hirap eh. Sobrang, o wala pera noon, tapos wala ako mga pera noon. Yung time na, di ba, hindi ko alam sa buhay. Sabi ko kanina, talaga alert lang. Nangingipot lang yung buhay talaga natin. Oo, awa ng Diyos. Ako naman ngayon, medyo okay naman. Kaya nagiging ganun din tayo kasi tingnan mo, sila gano'n, din nila naman. Sila Edgar, gano'n din mag-treat ng pamilya, hindi kung ano yung buhay mo. Wala silang pakialam kung mahirap ka. So, kaya ikaw, pagka nagkaroon ka na din, gano'n ka. Yung hindi ka rin mag-inig ng Ate Ena, mahirap siya, mayaman siya kasi di ko alam ang buhay. At tumatak sa isipan na po, yung tinanong mo sa akin na matagal ka na rin dito. Matagal ka na rin dito. So, kaya ako nagtagal. Kasi, mabait yung amo ko. Tsaka medyo mga nakapalibot. At saka sa mga nakapaligid sa kanila na parte ng pamilya, kagaya ng mga kamag-anak, naramdaman kasi niya na hindi siya iba. Oh, yeah. Naramdaman niyang tanggap namin siya na hindi siya iba. Kamag-anak namin siya. So, ang dami rin kasing may mga katanungan din sa mga netizen na syempre alam nila yung buhay ko dito, kasambahay, sabi nilang ganyan. Tapos, ang tagal mo na rin pala since 2015. 2015 siya. 2015. Bigyan na natin ng jacket. 2015. So, syempre, isa lang naman yung iniisip kung bakit ako magtagal. Magtatagal ka pa ba sa trabaho mo kung hindi maayos yung lagay mo at babait yung mga employer mo, amo mo. So, yun lang yung sikreto. Oo. Madali ko lang na Kaya dapat tayong maging mga amo. Marunong din natin i-treat yung ating kasama. At saka, take note, yung mga katulad ko din na kasambahay, huwag nating abusuhin kung ano man yung tiwala na binibigay sa atin ng mga employer. Dapat natin pahalagahan para hindi masira. Kasi naniniwala ako na kapag nasira ang tiwala ng isang tao, kahit pamahal mo yan, parang mahirap na maibalik. So, ayan mga kalisa. Wala ganda naman na ano natin, hindi lang sa ating Napunta talaga sa minuto na buhay. So, I'm very much happy mga kalisa dahil madami tayong natutunan sa ating episode. Maraming salamat. Maraming salamat. Alam mo, thank you ha. Love you talaga. Love, love, love. Love ko sa lawang buhay. Yes, mga kalisa. Ayan. And if you haven't
yet subscribed to my YouTube channel, just hit the notification bell to update you more videos. And you can also visit our Facebook page here, an official Yani Vlog. Like, comment down below, and share this video. Muli, ito si Yani, ang Kabesh Vlog, and Marilyn Modina. Thank you so much for watching. Bye! Ulitin sa kanya, ang galing niya. Gusto ko ba ng Malapit ka na rin. God bless everyone. Bye! Thank you, ha? Yeah. Hindi lang ito yung vlog namin. Soon, again, mga kalisen. God is good. All the time.